Naku po, kawawang-kawawa na, Auntie Claire. Ito palang dahilan, kaya daw nasibak. Naku po, hindi inatrasan ng isang reporter. Binuljak itong si Auntie Claire. Naku po, mga kababayan. Sabi ng iba, abogado ba ito si Auntie Claire? Bakit bobo sumagot? Ngayon mga kababayan, papatunayan ng reporter na si Auntie Claire hindi clear. Malabo pa sa gatas. Ito po mga kababayan, ako po, bugbog sarado itong si Auntie Claire dito. Hindi malaman kung anong isasagot o utal-utal. Di ba ito si Auntie Claire pinalayas na sa palasyo? Ito daw ang dahilan kaya napalayas. Nako, panoorin natin. Paano gumulong sa kahihiyan ito? Panoorin nyo po. Auntie Claire, sinupalpal ng reporter sa pag-iwas sa rason sa pagsibak kay Bersamin. Nako po mga kababayan, na ito pala yun. Kaya pala nasibak itong sa Auntie Claire. Aanga-anga pala sumagot. Nako po, kakahiya. Thank you. Next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Morning, Undersecretary. The former Executive Secretary denied that he resigned out of his own accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, binanggit na po natin ang ating sagot at sila nagkausap na po at sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po natanggal yung executive secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Hindi ko po masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sinong kausap niya. Kung yun pa ang nababasa ng palasyo, dahil sinabit niya naman po ang sarili niya sa President's prerogative, yan lang po ang ating masasabi. At tinanggap po ang sinasabing resignation. Okay, ma'am, just a follow-up question if you could not give us the exact reason for Bersamin's removal. The former executive secretary was not the first official who actually experienced this kind of treatment na parang they were caught by surprise with their removal. We saw the removal of Baguio City Mayor Benjamin Magalong from the ICI. Also the removal of former DPWH Secretary Bonoan from his post. How does the palace actually explain the seeming trend of unceremonious removal of high-ranking officials in the Philippine seat of power? Tanong po natin, tinanggal po ba si Mayor Magalong? Sino po ba ang nag-resign? Ang huli natin pagkakasabi tungkol kay Mayor Magalong ay ipapatignan, ipapacheck, ipapa-assess sa legal team kung mayroon ba na-violate. Wala pong nagpa-resign kay Mayor Magalong. Aksyon niya po yan, voluntaryo. Kaya hindi po pwedeng isama o sabihin na may unceremoniously call for his resignation. Yung nire-raise po nitong mga opisyal na to is that nauuna lagi daw po yung yung announcement before they were actually called on or discussed yung issue with themselves. How does the palace respond to that? Na may parang gap in terms of communication within the president's inner circle? Tandaan po natin, lahat naman po kami ay ang aming service ay upon the pleasure of the president. Sabi nga nila, pagpasok mo dito, hindi mo alam kung ito naman yung huling araw mo. So lahat po kami dapat ay handa doon. Next question, Ann Sober. So yan mga kababayan, ang tindi ng sagot. Parang malayo sa katotohanan. O ito po mga kababayan, no? Auntie Claire, sinupalpal ng reporter sa pag-iwas sa rason sa pagsibak kay Lucas Bersamin ba ito? Kay Bersamin, ito po mga kababayan, babasahin ko lang para alam nyo. Nanggagaling sa buwis ng mga mamamayan ang sahod ng mga opisyal ng Administrasyong Marcos Jr. Pati yung Pangulo, sa atin galing yung sahod. Kasi sa mga buwis natin. Kaya may karapatan ang mga Pilipino na malaman kung bakit sinibak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Tahasang sinabi ito ni Katrina Domingo,
reporter ng ABS-CBN, kay Palace Press Officer Claire Castro na isang vlogger na parang hindi naman abogado. Nang umiwas ang opisyal sa pag-urirat sa totoong dahilan ng pagtanggal kay Bersamin, gayong itinanggi ng dating executive secretary na nag-resign siya kasi sinasabi ni Auntie Claire, ay, they are resign. They decided to resign out of delikadesa. Hindi naman pala. So dito nasuplak na si vlogger. Tahasang sinabi ni Katrina Domingo, reporter ng ABS-CBN, kay Palace Press Officer Claire Castro nang umiwas ang opisyal sa pag-urirat sa totoong dahilan ng pagtanggal kay Bersamin, gayong tinanggi ng dating executive secretary na nag-resign siya. Muli binanggit na po natin ang ating sagot at sila'y nagkausap na po at sinabi nga po natin, pabayaan na po. Pabayaan daw. Anong pabayaan? Gusto nga namin malaman eh. Gigigil kami sa iyo eh. At sila naman po ay nagkausap na, ani Castro sa press briefing sa palasyo. Ma'am, sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this administration is asking for the truth for the palace. Bakit po natanggal iyong executive secretary at sino po iyong nagpatanggal sa kanya? Belta sa kanya ni Domingo. Hindi ko po masasabi kung sino po ang patanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina na hindi. Parang natitrigger na si Lola eh. Hindi ko po masasabi kung sino po ang nagpatanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sino ang kausap niya. Kung iyon po ang nababasa ng palasyo dahil sinubmit niya naman po ang sarili niya sa president, prerogative iyan. Lamang po ang ating masasabi at tinanggap po ang sinabing resignation, paliwanag ni Castro. Itinanggi ni Castro na kalakaran sa Malacanang ang misto lang bulagaan pagsibak sa isang opisyal na nalalaman na lamang natanggal na siya dahil inanunsyo na sa media ang kapalit sa pwesto. Nako po mga kababayan. So yan na bulaga. So ngayon po mga kababayan, panoorin po natin, nabuljak na naman itong si Auntie Claire, nabuljak po ni Malutikia. Panoorin po natin ang pagbuljak dito. Talagang lagi nang nabubuljak ito. Ito palang dahilan kaya nabuljak. Ito po. Undersecretary Claire Castro addressed public concerns over slow flood control investigations, saying thorough reviews are underway before any action is taken. Here is the report. Malacanang said President Bongbong Marcos is closely monitoring the ongoing 3-day rallies organized by the Iglesia ni Cristo and the United People's Initiative. During One News's special coverage of the protest, Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro assured the public that security preparations are sufficient. Handa naman ang ating kapulisan, handa ang ating gobyerno dahil alam naman natin na magkakaroon ng 3 araw na rally. So hindi naman ito pinabayaan ng PNP. Ang PNP, ang direktiba dyan, ay panatilihin ang kapayapaan at proteksyon ng ating mga kababayan. Monitor pa rin ang Pangulo within the vicinity ng Malacanang. So nakikita naman po niya ang galaw ng ating mga kababayan. Castro also addressed growing public frustration over the slow pace of investigations into flood control project. She explained that the review process involves large volumes of documents and multiple ongoing investigations, all of which must be completed before further action can be taken. Ang problema kasi maraming propagandista na gusto talagang ito ang isentro na ang bagal-bagal ng Pangulo, ang bagal-bagal ng gobyerno. 3 months pa lang ang dami na nasampahan na kaso eh. Dapat yun yung maintindihan ng tao. The Palace Press Officer also reacted to former Ako Bicol Party-less Congressman Zaldico allegations linking President Marcos and former House Speaker Martin Romualdez to alleged budget insertions in the proposed 2025 national budget. She described Co's claims as inconsistent. So, ang dami-daming inconsistencies na sana yung mga kababayan natin na bukas yung isip, hindi mga blind followers ng kung sino-sino, mabuksan yung isip nila na itong mga sinasabi ni Zaldico ay pawang kasinungalingan, walang ebidensya, tahi-tahi. At yung sinasabing expose na mukhang
ayon sa kanyang mga kaalyado, expose, naging comedy series na. Dahil katawa-tawa talaga yung mga sinasabi niya. Ito mga timing na to, hindi namin napag-usapan ng Pangulo to. Sa akin o sa kanya, hindi niya to nabanggit sa akin. But ako, sabi ko nga personally, yung pagkakaramdam ko is meron gumamit. May gumagamit kay Saldico. Mukhang may nangako na kapag naiba ang liderato. Meanwhile, Castro and political analyst Malu Tiquia had a heated exchange over questions regarding Orly Gutezza's whereabouts. Siguro alam ni Yuse kung nasan si Gutezza. Bakit naman sa akin ibibintang? Baka kayo may alam. Ay, Total, kayo naman yata may kakilala dyan. Hindi, ikaw nasa gobyerno eh. Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Ay, hindi ko alam kung sino nag-present. Please do not accuse me. Hindi kami nag-present dyan. Baka kaalyado nyo nag-present dyan. Hindi. Ay, yan ang propaganda. Biro mo ang assertion mo. Ako kasama? Ba't mo hinahanap sa akin? Baka alam mo. Alam mo, pag ikaw ang estado, never mind. Well, let's I respect this show. I do not want to go to the gutter. Don't start kasi. You're putting something to me. But you are representing government. But still, bakit ko malalaman? Hindi ako nag-present dyan. Bakit mo sa akin Super neat! So yan mga kababayan, laging nabubuljak si Auntie Claire. Nako, hindi na alam kung anong isasagot. Yari ka, Auntie Claire, kaya ka pala natanggal eh. Kaya pala, ayaw na sa'yo ni BBM. O, ano sabi ng mga komento, mga kababayan ko? I-check nga natin yung mga komento dito. Paano bang sinasabi ng mga anong, kahanga-hanga ang tapang ng journalist. Naku po, ang tapang ng journalist. Kahanga-hanga, Auntie Claire, nga. Auntie Claire, nga na yan. Mga kababayan, si Auntie Claire, nga na yan, Auntie Claire. Ano yan? Gutom na, Auntie Claire? Sibak ka na? O, check natin yung mga komento. Nasampal na naman ng katotohanan si Auntie Claire. Yung mga sabi-sabi, abogado pa talaga sa Auntie Claire. Baka naman rekto yung lisensya nito. O, check natin yung sinasabi ng mga komento dito. I-check natin paano na buljak si Auntie Claire. Ito po mga kababayan. No? Binengbang kasi. Binembang kasi yan. Yan. Kakabengbang lang daw. Please protect this reporter. Ngayon lang nangyari yung hindi niya alam. Pero pag Duterte tanong, hindi pa tapos tanong, nasagot na agad. At alam na isasagot. Tama ba ako? Hindi ako mali, Auntie Claire. Nako po mga kababayan. Pag Duterte, alam na alam. Ayan no. May sariling mundo si Auntie Claire. Ayan, nga lang ang wardog ng palasyo, nayari siya ng reporter. Di sa president kayo humingi ng sahod, siya lang pala nagpinagsisilbihan nyo at hindi ang mga taxpayer. Ganyan. Iba ang balita mo, sinupalpal na Auntie Claire ang journalist. Kawalan ng modo na inuulit-ulit ang tanong, halata na ayaw pakinggan ang paliwanag na Auntie Claire. Oh, loyal yan. Loyal ang mga loyalista, no? Parang tanga lang. Ito pa po. Please protect Ma'am Katrina Domingo. Nako po. Bagong Pilipinas, sabi o bangon Pinas joke. Wala nang alam, Auntie Claire, nakakatawa ka. Inggit pikit, Auntie Claire. Nako, hirap na ito. Baka hindi na kumakain ito kasi sibak na eh. Nag-resign si Magalong dahil natakot siya sa mga patutunguhan ng pag-iimbestiga. Didilis talaga. Grabe, ayan, pati aso nagagalit mga kababayan ng pati aso. Ayan, no? Tignan nyo yung aso. Grabe yung aso. Ha, ha, ha. Sibat ka na sa 2028 Castro. Makukulong ka. Nako po, mga kababayan. Nanggigigil yung mga tao. Galing naman ni Auntie Claire. Nakakawalang gana pakinggan mga sagot. San ba utak mo, Auntie Claire? Nako po, grabe, Agoy, ha. Pleasure ng presidente. Nasimyat jud ka ente. Natatawa yung bunganga mong bula. Poor com skills. Nako po, mga kababayan.
Mag-ingat kayo sa mga galamay ni BBM, sabi ng komento. Ayan o. I-ano lang natin mga kababayan, magbabasa lang tayo. Mag-ingat kayo sa mga galamay ni BBM. Sangkot sa nakawan, korupsyon, pakulong kayo, gawing sangkalan, bangag wala sa tamang pag-iisip. Kagaya ni Soto, Lacson, Remulla, tagapagtanggol. Si Martin Romualdez, pinakamalaking isda sa nakawan. Korupsyon ayaw ipatawag. Ipaharap, imbestigahan, kasuhan, sabi ni Orly Gutesa. Nagsalaysay, dawit si Martin Romualdez. Nagsalita si Saldico, dawit si Martin Romualdez. Tapos sasabihin sinungaling ng salita si Amy, kapatid ni BBM. Si BBM gumagamit ng druga, sinungaling daw. Nako po. Sa akin ka na lang, Auntie Claire, papatuwa din lang. Papatuwa din na lang kita. Sagutan ni Auntie Claire, kawawang-kawawa naman, sinapatos na naman ni Malutikia. So yan, naku po mga kababayan, ang tindi nito. Kaninong nanay yung unggoy na yan? Munta nga, sagutan ni Auntie Claire. Parang tanga lang daw eh. O mga kababayan, ang masasabi nyo dito sa mga sagutan na ito? Nasa patos tuloy ng reporter. Itong si Auntie Claire, kawawang-kawawa. Nasaan daw ang utak nito? Parang hindi abogado sumagot. Sinasabi pa niya, as a practice lawyer. Wow! Are you a litigator? Wow! Pero pag sumagot, parang ano lang, parang chismosa lang sa kanto. Yan ang sinasabi ng mga komento. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo kay Auntie Claire? Ito palang dahilan kaya sinibak daw di umano. Pero hindi natin alam mga kababayan na kung totoong nasibak ito. Kasi nga, hindi na po pinapasagot ni BBM sa kanya mga statement. O tignan nyo, meron ng sariling channel si BBM. Dati hindi naman nag-aano yun si BBM eh. Pinapadaan lang kay Auntie Claire eh. Ngayon wala na. Kasi nga, nawalan na ng gana si BBM kay Auntie Claire. Kasi nga po, sa tuwing magsasalita, itong si Auntie Claire, tuwing buka ng bibig ni Auntie Claire, napakalabo na mga sagot. Pag Duterte, ang bilis, parang nakatira. Yan ang sabi ni Jason Tamundong ng San Nicolas, Batangas, Alaminos, Nueva Vizcaya, Ilocos Sur, hanggang Norte. Grabe naman. Tawi-Tawi Street, Calabozo, Atayde, Iyak Pamor. Artista yarn. Mga kababayan, yan lamang po ang ating bahagi. Isang like naman dyan, isang share, at isang subscribe. Transparency for a better democracy. Ito po ang breaking news natin. Mabuhay po. Salamat po.